kabombo at mga ka-Star Nation, dahil nagtapos na ang taong 2025 at tayo ngayon ay nasa panibagong taon, 2026. Pero babalik tanawan natin ang ilang masalimuot na mga pangyayari, banggaan sa politika at naging tampok sa panahon ng halalan nitong nakalipas na 2025. Narito ang pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Kabataan. Hindi ko pa nalalaman yung whatever, pero base sa initial natin pagtingin, talagang dumagsa ang kabataan sa pagboto nitong nakaraang 2022 elections. Yung boses nila, gusto ng sambayanan na mapakinggan. So, siguro po across the ages, talaga naman pong mataas. Pero ako, naniniwala ako that the votes of the youth matters talaga. Yung pagdagsa nila, sobrang dami. Hayagan at diretsahang inilarawan ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia ang 2025 national and local elections bilang kakaiba, lalo na dahil sa naging boses ng mga kabataan. Anya, mas naging matapang ang mga botante ngayong halalan. Mas handa silang ihayag ang kanilang paninindigan at mas aktibo sa paglahok sa demokratikong proseso. Sa naging pagtatapos ng 2025, balikan natin ang naging takbo ng halalang isinagawa noong Mayo 12. Isang eleksyong itinuturing na kabilang sa may pinakamataas na voters turnout sa kasaysayan ng midterm elections sa bansa. Batay sa datos ng COMELEC, mahigit 68 milyong rehistradong botante ang inaasahang boboto at mahigit 80% sa kanila ang aktwal na nakilahok. Katumbas ito ng halos 56 milyong mga Pilipino na nagtungo sa mga presinto sa iba't ibang panig ng bansa ng isang malinaw na senyales na buhay na demokrasya. Muli ring ipinatupad ng komisyon ang automated election system kung saan ginamit ang vote counting machines upang pabilisin ang bilangan at transmission ng resulta. Dahil dito, naging tugma ang mga resulta ng manual at automated count. Gayunman, hindi rin naiwasan ng ilang eberya sa halalan. Kabilang dito ang pag-ulit sa pag-imprenta ng mga balota, bunsod ng serye ng temporary restraining orders ng Korte Suprema kaugnay sa mga kandidatong una nang naideklarang nuisance candidates ng COMELEC, gaya ni Subair Mustafa, Norman Mangusin o kilala bilang Francis Leo Marcos. Nagbunga ito sa pagkasayang ng nasa mahigit 6 na milyong mga balota. Sa kabila nito, walang naitalang failure of elections. May mga ulat man ng sira o pinalitang makina, pagkaantala sa pagbubukas ng ilang presinto at problema sa kuryente at internet, nananatiling kontrolado ang sitwasyon at nairaos ang botohan. Sa usapin naman ng seguridad, tiniyak ng COMELEC katuwang ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang mahigpit na pagbabantay lalo na sa mga election hotspot. Gayunman, may mga naitalang reklamo pa rin kaugnay ng vote buying, vote selling at abuse of state resources, mga isyong patuloy na bumabatikos sa integridad ng halalan. Sa kabila ng mga hamong ito, naiproklama ang mga nanalo sa lokal at nasyonal na level. Nanguna sa pagkasenador, si Bongo, sinundan ni Bam Aquino at kapansin-pansin din ang pagpasok ng mga bagong senador tulad ni Camille Villar. Sa party list race naman, nanguna ang Akbayan Party List na nakakuha ng 3 pwesto sa Kongreso. Samantala, pumangalawa ang Duterte Youth Party List. Ngunit, kinansela ng COMELEC ang registration nila dahil sa kakulangan sa requirements. Ito'y nagbigay daan upang ipagkaloob ang mga natitirang pwesto sa Abono Party List, Murang Kuryente Party List at Probensyano Party List. Binigyan din naman ng mga election watchdog at observers ang mataas na partisipasyon ng publiko, ngunit nanawagan pa rin ng mas malalim na reforma, lalo na sa campaign finance, political dynasties at disinformation na patuloy na sumisira sa takbo ng halalan. Sa totoo lang, kahit sa minutong ito, hindi tayo sigurado kung lahat ba ng ating preparasyon, pagsusubikap ay magbubunga. Hindi natin alam kung sapat na kahit ginawa na natin ang lahat. Hindi natin alam kung nabuwag ba natin ang mga problemang sistematiko, ang mga sugat na matagal nang bumabalot sa ating halalan. Pero kahit walang katiyakan, pinili pa rin nating maniwala at magtrabaho ng buong lakas. Hindi dahil madali, kung hindi dahil iyon ang tama. Hope is never passive. It is a choice we make, especially when it's hardest to believe.
That said, meaningful change begins with the courage of a few until it becomes the voice of many. Matapos ang eleksyon, nangako ang COMELEC na paiigtingin ang pagsusuri sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato bilang bahagi ng transparency at pananagutan. Kaugnay nito, hinarap din ng komisyon ang issue ng flood control projects matapos lumutang ang ugnayan ni Lawrence Lubiano ng Centerways Construction at Francis Chis Escudero, kung saan sinasabing umanong naging top donor ng naturang senador si Lubiano noong 2022 elections. Bunga nito, mas pinaigting ang koordinasyon ng COMELEC sa DPWH upang kung may mga kandidatong tumanggap ng donasyon mula sa mga government contractors. Kinumpirma po ng Commission on Elections na ongoing ang investigation sa lahat ng positions from President, Vice President, Senators, Party List, Congressmen and District. Kasama nga po ang Governors at saka Vice Governor. Yes, may mga iniimbestigahan kami mga kandidato sa President at saka sa Vice President. Hinihingi ng Political Finance and Affairs Department namin na kumpirmasyon sa DPWH ay 55 na contractors. 52 nung una at saka may 3 na dagdag. At yung 3 na dagdag ay doon sa posisyon na mas mataas sa senador. May mga halalan pang dapat tutukan, kabilang ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections at ang Barangay at Sangguniang Kabataang Elections ngayong taong 2026. Sa kabuuan, ang 2025 national and local elections ay nagsisilbing salamin ng estado ng ating demokrasya, masigla, buhay at patuloy na nililinang. Sa pagpasok ng bagong taon, malinaw ang paalala, ang demokrasya ay hindi nagtatapos sa pagboto. Ito'y araw-araw na pananagutan ng pamahalaan, ng mga kandidato at higit sa lahat ng bawat Pilipinong patuloy na nininindigan para sa boses ng bayan. Para sa 2025 Year-End Report, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.